Tumayo po tayo at basahin natin ang salita ng ating Diyos para pagbigay galang sa kanyang salita. Amen. Makikita natin mga kapatid ang verse na ating kukunin for today na siyang inihayag ng Panginoon sa Psalms chapter 18 verse 30. Basahin natin lahat at sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. God's way is perfect. All the Lord's promises prove true. He is a shield for all who look to Him for protection. Ang Diyos po ay magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Yumuko tayo at manalangin. Hallelujah, Father. We thank you, Lord God, for this verse, Lord, na iyong ibinigay para aming pagugulay-gulayan ngayong umaga, Panginoon Diyos. I pray that, Lord God, speak to us through your word this morning, O Lord God. Use me only, Lord, as your mouthpiece. Wala akong kayakayanan, Panginoon Diyos. I humble myself to you, Lord God, that you will use this mouth for me, O Lord God, to be your mouthpiece today, O Lord God. And let your anointing be upon me, O Lord God. Speak to me, speak to us, O Lord God. Kahit na sa mga nasa online na Panginoon Diyos, nawa makuha nila ang iyong gustong ipahiwatig sa bawat isa sa amin ngayong umaga. Kaya Lord, maraming salamat ulit. Sa iyo lamang pinakamataas na papuri at pagdakila sa matamis na pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Let's all be seated. Hallelujah. Are we excited to hear the word of the God? Amen. So ang tanong, bago tayo magsimula, meron ba tayong kakilala na yung gusto niya siya palagi ang nasusunod, mga kapatid? Yung ayaw paturo, kahit alam niya ng mali, siya pa rin ang masusunod. Amen. Maraming mga taong ganyan. Amen. Tapos pagsabihan natin, masama pa ang loob. Yun lang. Amen. Hallelujah. At hindi lamang yun. Kung meron ka mang pinagdadaanan ngayon, kung gusto mong mapagtagumpayan, kung ano mayang iyong pinagdadaanan, kapatid, ang salita ng Panginoong Diyos na ito sa Psalms chapter 18 verse 30 ay para sa iyo, para sa ating lahat. Amen. Kaya kung ikaw nandyan ay nanonood, pakitype dyan, Amen. At pakisabi dyan, I am blessed. At pakisabi rin dyan, watching from. Ayan, para malaman natin kung saan nakaabot ang live broadcast na ito, kung ang replay na ito. No? Sabi dito, because we as humans, we want sovereignty of our lives. Gusto natin na meron tayong otoridad sa buhay na ito. Amen? Na tayo laging nasusunod. Ayaw natin yung mga tinuturuan tayo. Amen? Pero ang tanong, yun ba talaga ang winning formula para manalo tayo sa buhay natin? Amen? Sino ba dito nakakita ng mga champion? Amen. Ako dati, nakita ko si Manny Pacquiao one time. Ayan, one time pa lang. Amen. Nagka-close din kami ni Manny Pacquiao. Meron kaming selfie. Nakapag-picture kami. Pero hahanapin ko, mga kapatid, baka hindi kayo maniwala. Meron kaming selfie ni Manny Pacquiao. Kung gusto nyo, PM me. Ayan, hallelujah. Meron akong kakilalang champion. I don't know about you, pero ito yung kailangan natin, mga kapatid, para tayo maging champion sa buhay. Itong Psalms 18, kung babasahin natin ito, konting trivia lamang, mga kapatid, bago natin pumunta doon sa salita ng Panginoon Diyos. It was written after the life of David was spared. No? Niligtas yung buhay ni David kasi hinahabol siya ni King Saul. Amen? Kung alam natin, di ba, nung tinalaga siyang bagong hari, ayaw i-give up ni King Saul yung trono. Kaya gusto siyang patayin para hindi siya ang maging successor. Psalms 18 is the evidence that if we surrender our life to God, we will win kung ano man ang pinaglalaban natin. Maring yung pinaglalaban mo, yung pamilya, pinaglalaban mo, yung pag-aaral mo, pinaglalaban mo, yung love life mo, kasi wala ka pang love life. Ayan na nga sinasabi. Amen. If we allow God to take control of our life, we will end up victorious. Kaya ang title ng message for us this morning, walang iba kundi ito, basahin natin, we are winners because tayo ay nagtatagumpay, nananalo dahil, grabe no, dahil, tatlong dat. Ewan ko sa inyo kung bakit kayo nananalo, bakit si Coach Rich nananalo sa buhay. Ito ang sagot, mga kapatid. Are we excited? Are we ready? Let's not forget, church, that when we accept Jesus as our Savior, we are already winners. Amen. Nung tinanggap natin daw si Kristo sa ating buhay, panalo na tayo. Amen. Kasi nabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Tinanggap natin yung kaligtasan kay Kristo.
Amen. So today, I would like to remind us again, baka nakalimutan mo, I don't know, baka nakalimutan mo lang, o natin, na hindi na natin na, parang tingin natin mukhang ang tagal na nitong battle ko, Coach Rich. Mukhang sa tingin ko, talo na yata. Mukhang ilang buwan na, wala pa kong gayar kapala, wala pa rin yung aking ikama. Ano kuya mo? Sabi mo kung talo na yata. Mukhang hindi pa naging answered prayer. Amen. Sa love life din, mukhang naubos na yung buhok ko, Coach Rich. Tumataas na yung aking hairline. Yan na nga, pababa na yung suklay ko. Dati pataas to, pagilid. Ngayon, pababa na para hindi lang makita. Amen? Marami tayong pinaglalaban. Nakala natin, talunan na. So today, 3 things. Ayan, 3 things. Ano? Para madali nating malala kung ano yung tinuturo ng Panginoon. 3 things natin pag-aaralan. Why we are winners. Pakikalabit sa katabi mo, you are winner. Yan, winners. Are we ready, church? If you are ready, type mo dyan sa ating comment section. Amen, I am ready. Ayan, dapat lagi tayong, anong tawag nito? Kung sa Bisaya pa, dapat uptake ka doon. Kaya kung di ka uptake, hindi mo madawat ang grasya sa Ginoo. Ginahatag ka rin, buntaga. Amen, so dapat tayo mga kapatid, listo. Mabilis. Amen. So, we are winners because unang-una, para hindi natin patatagalin, His path is perfect. Ayan. Pakilista dyan sa mga nag-take note, no? The Lord's path is perfect. Anong sabi sa ating verse? Isang verse lamang tayo ngayong umaga. Dito lang tayo iikot sa Psalms 18 verse 13. Nandyan na lahat ang ating pangangailangan. Sabi roon mga kapatid, God's way is perfect. Walang mali, walang labis, walang kulang, kundi perfect. Sino ba nakatig ng exam dito? Yun yung example ng perfect. Yung walang kamalian. Amen? Ang path or way na tinutukoy dito, depende sa translation. Amen? Pero according dito kay the word derek, di ba? Meron tayong tinatawag na derek, yung path daw or yung way, sa translation na derek, di ba, meron tayong direction. Direct. So, dito nanggaling yung mga kapatid na there are many English translation in a sense, pero dito sa sense ng Psalms 18, it means that a manner of or a moral obligation ng mga bagay. Basically, paano mo i-diskartehan. Amen? Yung mga diskarte sa buhay, yung mga bagay-bagay, paano mo i-apply. Amen. Kung yari, maligo na lang. Direct, no? May mga taong naliligo na inuuna talaga yung ulo, no? Direct, yan. Path, way. Di ba? Path. Kung ano yung gusto natin, how you will run your life or your business in a world where we don't know what will happen, kung ano yung mangyayari bukas. The Lord is saying, alam ko. Amen? Alam ko ang diskarte para sa buhay mo. Alam ko ang pinapagawa ko sa iyo. Amen? Alam ko ang mabuti para sa iyo. Itong derek na to ay makikita din natin sa Proverbs chapter 3 verse 6. We are already familiar with this verse. Ano sabi doon? In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. So, in other words, in all your derek, kasi path, ways, di ba? Yun yung sinabi natin kanina. Di ba? In all your derek, sa lahat ng diskarte mo sa buhay, isuko mo raw sa Lord. Amen. Are we following? Nandiyan pa ba tayo? Para saan? Para gagawin niyang straight, maayos, manageable, and pleasing ang iyong dadaanan. Pero itong mga sinasabi doon na it doesn't mean it is perfect para sa atin. Kasi minsan sabihin natin, Lord, sinunod ko naman Nag-tithes ako, kuya. Binigay ko naman, pastor, pero bakit na-bankrupt? Di ba? Pero bakit na-bankrupt? Sabi mo, nagpapagal naman ako sa iyo, Lord, pero bakit ako natanggal sa trabaho? Di ba? May mga ganun tayo. Pero pag sinuko natin ang ating derek o ang diskarte natin sa buhay na to, ang tatahakin natin sa buhay na ito ay gagawin niyang maayos, manageable.
Amen? Kalugod-lugod sa kanyang harap. Can you imagine, doon na lang sa workplace mo, mga kapatid. Amen? Doon sa pinagtatrabuhuan mo. Amen? Kung based doon sa sinasabi ni Lord, no, na makita nila na, uy, born again pala to. Ano ang mangyayari doon? Di ba? Magiging kalugod-lugod yung ating buhay. Yung mga tao na i-inspire kung paano ka nagtatrabaho. Sabi nila na, ganito pala magtrabaho yung mga born again, no? Straight. Amen. Hindi kida-kida. Di ba? Amen. Pleasing. Dapat kung paano ka nagsasalita, pleasing doon sa mga co-workers mo, pleasing to the people around you. At higit sa lahat, pleasing to the Lord yung ating ginagawa. Wala tayo dapat mga ghost project dyan. Yan ang sinasabi. Di ba? Na, yung panlabas lang maganda pero sa loob pala hindi maganda. Sa labas lang yung sasakyan maganda pero nung pinaharurot na, biglang muntik matanggal yung gulong. Di ba? Dapat maayos tayong magtrabaho. Paano nga hindi ka mananalo? Yung diskarte mo, hindi mo na yung diskarte, di ba? Yung diskarte mo, diskarte na ng Panginoon yung pinapairal mo sa iyong trabaho. Amen? Paano ka pa matatalo nun? Hallelujah! Amen! Can I hear an amen? So madali lamang pala ito noon. 3 bagay lang. Mukhang wala pang 12:00, matatapos tayo ng maaga nito. So ito yung sinasabi ng Lord, no? If in all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Because, ang sabi doon, di ba, number 1, anong sabi doon sa number 1? Perfect ang kanyang path. Walang kamalian. Amen. So number 2, yan, pa-number 2 na kaagad, malamang 15 minutes, tapos tayo. We are winners because He has proven that His promise are true. Amen, yan. Proven promises. Amen. Sino pa dito pinangakuan ng Lord na hindi pa natutupad? Mukhang wala, no? Lahat ng pangako ng Panginoon natutupad. Pero ang tanong ko ngayon sa inyo, meron ka bang kaibigan na ngako sa iyo? Sabi niya, bukas Jollibee tayo Tapos nung araw na magja-Jollibee na kayo, anong nangyari? Tinatawagan mo sa kanyang cellphone, Brad, saan ka na? Wala na, cannot be reached na nga Pag sagot niya pa lang ng cellphone, wala na, bigla nang naputol na. Sabi mo, Brad, mukhang naputol, wala na, cannot be reached. Napako na. Di na nagpakita. May lahing Indiano yata. Pero dito mga kapatid, sinasabi dito sa ating text ulit. Balik tayo sa ating text. Ganun lang tayo palagi, sa 30b. All the Lord's promises prove true. Amen. Nangyayari ito. Mula noon hanggang ngayon. Amen. Walang pangako ang Diyos na napako. Dito pa lang panalo na tayo. Amen. Palapakan natin si Lord. Amen. Pakilingon nga yung katabi mo kung mukhang panalo ba yan? Panalo. Amen. Bagong bracelet panalo talaga yan. Hallelujah. Hallelujah. Kahit na may pinagdadaanan yan, bago pa rin bracelet niya mga kapatid. Hallelujah. Ganun dapat. Amen. Kapit tayo sa pangako ng Panginoong Diyos. Huwag tayong susuko kung ano may pinagdadaanan mo. Hallelujah. Pakisabi sa katabi mo, kapatid, pinangakuan ka na ni Lord. Amen. Kuya mo, pinangakuan ka na ni Lord. Kuya Jeff, pinangakuan ka na ni Lord. Pastor Remel, pinangakuan ka na ni Lord. Kung ano man yung minimithi natin sa itong buhay, maring maging maayos yung ikama natin, magkaroon ng girlfriend, magkaroon ng bakasyon ngayong December. Ang sabi ng Panginoon, pinangakuan kita, kapatid, anak. Dandil na kung sa kuwan pa, di ba? Mahilig tayo ngayon sa mga nanonood ng mga YouTuber, di ba? Sabi doon, dandil. Shake hands. Another day, another bling-bling, di ba? Another watch, another day, di ba? Doon pa lang, panalo ka na kasi sino ba tayo para pangakuan ni Lord? Amen? Normal na tao, tama ba? Pero pinangakuan ni Lord, sino ba tayo para pagkaabalahan ni Lord? Amen? Ang matindi pa rito, pag si Lord ang nangako, hindi siya nagsisinungaling.
Hindi ito yung sinasabi na joke time. Nagjo-joke lang ako, hindi totoo yun, Jeff. Akala mo lang, meron ng GF, pero wala. It's a prank. Hindi. Pag si Lord ang nagsabi, panalo. Prove to be true. Proven. Ganon ka ka-special kay Lord. Ganon kanya kamahal. Kaya kanya pinapangakuan. Amen? So, what's the difference between the Lord and us pag nangako? Ang tao pag nangako based on assumption. Amen? Nangako siya. Assumption. Ibig sabihin, nag-a-assume. Amen? Alam natin na hindi mangyayari. I am assuming na siguro gagawin niya yung kanyang pangako. Siguro matutuloy na yung pagja-Jollibee namin for the third time. Grabe, no? Ibig sabihin yung pangakong Jollibee sa kanyang anak, matagal na pala talaga. Kaya yung bata minsan, joke time na naman to si Papa. Di naman to matatutuloy yung pangako. Sabi, magpapadala ng pera, magja-Jollibee kami mamaya ni Mama. Ano? Sabi, mamaya, joke time na naman yun. Pero ito mga kapatid, pag tao, pag nangako, anong nangyari? Napapako. Pero ang Lord, pag nangako, He don't assume the future. He knows it. Bakit? Kasi na-witness niya na yun. God did not assume He witnessed the future. Diba? Sabi nga doon, sino ba yan? Si Jeremiah, no? Before you were born, you were formed. Doon pa lang, sa tiyan, sa womb ng iyong nanay. Alam na ng Panginoon ang iyong future kung saan ka patutungo. Kaya pag sinabi ng Lord, gagawin niya yon. Amen? Palakpakan ulit natin si Lord. Hindi ba tayo natutuwa dyan? Pati ikaw nanunood dyan. Clap. Ay, hindi maririnig. Yung sign na clap na lang. Amen, amen, hallelujah. It is not based on assumption na, sige, gagawin ko. Kung mukhang kaya ko naman di ba? Pag sa tao, sige, gagawin ko, mukhang kaya ko naman. But based, He witnessed on the future. Kaya si Lord, pag nangako, gagawin niya yun. No? Tutuparin niya kasi nakita niya yung, kung ano yung hinaharap natin. Ngayon ka pa ba matatakot, kapatid? Ito yung tanong, ngayon ka pa ba matatakot? Ngayon ka pa ba mag-aalinlangan? Amen! Kasi marami mga Kristiyano nag-aalin lang, itutuloy ko pa ba yung calling ni Lord? Kasi merong iba talaga, merong calling ni Lord na magsilbi, na mag-full time. Amen? Pero nag-aalangan. Pero ang tanong ko sa iyo, ngayon ka pa ba mag-aalanganin? Alam na ng Panginoon ang future. Tayo na lang ang di pa nakakakita. Amen? May awit tayo, di ba? Waymaker, promise keeper. Doon pa lang mga kapatid sa sinasabing promise keeper. Promise keeper. Pinutupad ng Panginoon ang kanyang pangako. And His promises to us are proven to be true. Kaya wag na tayo mag-alinlangan dyan. Amen? The one who promised has proven it before and many times He fulfilled His promise. Doon na lamang kina Moises, pangako ng Panginoon na palalayain ang mga Israelites. Di ba? Akala nila, mukhang wala ng pag-asang makalabas sa pagkakabilanggo, pagkakaalipin mula sa mga Ehipto. Pero lumaya sila. Amen? Yung mga panahon na akala nila wala nang tagapagligtas kasi nandyan na si Goliath, pinadala si David. Niligtas sila. Sino pa ba? Yung mga judges before, sina Samson. Di ba? Sina Daniel, nung nakulong, in the lion's den, pinalaya ng ating Panginoon. Hallelujah. Maraming mga pangako, mga kapatid, ang ating Panginoon na kanyang tinutupad. Konting recap, no? Number 1, ano yon? Perfect path. Number 2, His proven promises. At lastly, ito maganda, madali ang sermon pero malaman. Di ba? Pahabain pa natin. Pwede naman natin pahabain pero mas maganda yung maikli kasi sabi niyo mukhang mahaba na yung mga sermon doon mukhang tumatagal na sila doon Dati 30 minutes lang, ngayon umaabot na sila ng 50 minutes, 1 oras. Yung isang kapatid, 1 oras 10 minutes. Kaya ngayon babawi kami mga kapatid.
Para sabihin natin na, Lord, maraming salamat sa maliit na salita, pero siksik, liglig, umaapaw. At ang pangatlo, ang sinasabi doon, yung powerful protection. Yan yung maganda mga kapatid, yung powerful protection ng Lord sa bawat isa sa atin. We are winners because nandyan yung kanyang makapangyarihang protection sa bawat isa sa atin. Ang sabi nga sa ating salita, di ba, sa verse C ng chapter 30, He is a shield for all who look to Him for protection. Do we all agree that He is our shield? Amen! Jehovah Magen! Sa mga hindi pa nakakarinig, kasi palagi lang natin narinig, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha. Ito ngayon mga kapatid, Jehovah Magen. The Lord is our shield. But did you know, yung sinasabi dyan, all who look for Him. All who look for Him, or yung tinatawag natin na kasa, mga kapatid, in case you don't know, yung God is our shield is not for all. Yan na. Akala ko ba para sa lahat? Tapos ngayon ko, sabihin mo, it's not for all. But only for those who look for Him. Amen? Balikan natin. Saan ba yun? Balikan para mamaya. Sabi nyo, saan ba yan? Malinaw, oh. For all who look to Him. Kaya sabi ko sa inyo, itong all who look, itong kasa, it's not for everybody. Are we clear on that? Amen. Kasa, in this phrase, sa verse natin, sabi doon, He is a shield for all who look to Him for protection. Given na lahat, na that God would protect us. Amen. God would shield us. Lahat pwedeng makaabil nito. Sabi nga sa John 3:16, ang sabi doon, that whosoever, kung sino, yan, that whosoever, hindi para sa lahat, kung sino lamang. Amen. So ito yung kasa, that whosoever believeth in Him should not perish, because we have a perfect shield, perfect protection, perfect refuge. But the real meaning of kasa, it does not mean na dahil meron tayong perfect shield, mga kapatid, okay na yon. Maging kampante na tayo. Pupunta na tayo sa beer house. Pwede na tayo. Protektado na ako nito. Sabi doon ni Pastor Rich, perfect shield naman ng Panginoon. Hindi ako matutokso nito pag merong alak na iikot dito sa aking harapan. Kasi birthday nung pare mo, birthday. Or inimbita ka doon sa, anong tawag nito, sa baptism, ano? May baptism o may dedication, child dedication. Pumunta ka ngayon doon, sabi mo, shielded na ako, perfect shield eh. Hindi na ako makakuha nito. Amen? Ang tanong mga kapatid, huwag tayong maging kampante. Amen. As a person, kailangan pa rin natin na hanapin ang refuge na yun. Amen. Kailangan mo hanapin ang shield na yun. Kailangan mong puntahan. Amen. You need to stand up and leave your comfort zone. Then seek the protection of the Lord. Parang ganito lang yan. Love naman ako ni Lord, bakit di niya ako protektahan dito? Yung sinasabi natin, ang tanong, nasa tamang lugar ka ba? Nung kailangan mo ng protection ng Panginoon. Amen? Kasi sabi mo, anak naman ako ng Panginoon. Ba't natukso ako? May babaeng humalik, hinalikan ko rin. Amen! Parang ganito lang yan. Sino ba nakarinig ng Iron Dome ng Israel? Lahat tayo nakarinig. No? Ano ba yung Iron Dome ng Israel? Ito yung defense ng Israel. Pag may nagpapalipad ng missile papunta sa bansang Israel, pag nakapasok yung missile doon sa kanyang defined na range, mga kapatid, walang makakapasok doon. Masasangga yun ng dome, ng kanilang protection. Kaya parang ganito rin yan. Ang protection ng Panginoon, pag nasa loob ka ng kanyang dome o kanyang protection, protektado ka.
Pero pag lumabas, the moment that you went out of that range, lumabas ka kasi maganda rito sa tabi ng Israel. Ang bang bansa matabi doon? Ano? Pag sinabi natin, apunta muna ako ng Egypt. Isang tawid ko lang dito sa ilog eh. Di ba? The moment ng Israel lumabas doon, pag may sumunod na missile sa kanya, sa mga sundalo, anong mangyayari? Sigurado tatamaan yun. Amen? Sigurado tatamaan doon. Kaya parang sa atin din mga kapatid, ganito rin ang mangyayari sa atin. Pag the moment na lalabas tayo sa protection ng Panginoon, sa shield ng Panginoon, wag mo nang asahan na protektahan ka ng Panginoon. Amen? Kasi nasa maling tropa ka. Nasa maling par ka. Kaya dapat ang piliin mo na par, yung dadalhin ka sa Panginoon. Amen? Yung sinasabi na, linggo ngayon, Friday ngayon, simba tayo par. Ganun dapat. Amen? Hindi yung sabi na, ano par, wala tayong gawin ngayong Huwebes ng gabi, ano? Tong-eats mo na. O, shot muna tayo. Huwag ganun. Amen? Kasi pag ganun, do you think bukas, kinabukasan, makagising ka para magsamba sa Panginoon? Hindi, di ba? Amen. Sa madaling sabi mga kapatid, ko kay Kristo, may mga bagay talaga na hindi natin kontrolado. Yung sinasabi na tukso layuan mo ako, paano ka hindi matutukso? Ikaw lumapit sa tukso eh. Ano? Di ba? Nakita ka na ba na ang palay lumapit sa manok? Di ba? Pag hindi imposible ang palay lalapit sa manok kasi hindi lumalakad yung palay. Pero ang manok pag lumapit sa palay, ano mangyayari? Siyempre tutukain yung palay, masarap yung palay. Ganon din sa kasalanan. Pag ikaw lumapit sa kasalanan, sabihin mo, hindi ako tatokso nito. Protektado ako ng Panginoon. Maniwala tayo dyan. Di ba? Meaning to say, gawin mo yung parte mo. Amen? Gawin mo yung parte mo. Huwag kang, doon. Hanapin mo si Lord. Saliksikin mo siya. Puntahan mo siya na siya na ang bahalang magprotekta sa'yo. Amen? Kasi may mga bagay na hindi natin talaga kontrolado. Amen? Kagaya ng tukso na sinabi ko sa iyo, no? Like David, no? Hindi niya kontrolado yung sibat ni Saul, no? Kasi hinahunting siya eh. Ito nga yung Psalms 18, di ba? Hindi niya kontrolado yung sibat niya. Maaring pwede niyang tawag nito, no? Ni Saul, sibat ni Saul, no? Maaring pag nakita siya ni Saul, di ba? Nung nag-harp nga siya, di ba? Nung tinutugtog niya yung kanyang harp, biglang binato, di ba? Buti na lang eh. May pagka-FPJ itong si David, no? Biglang lumiwag. Kung hindi pa, tinamaan sana. Ano? Pero ano yung kontrolado niya? Ano yung kontrolado ni David? Kontrolado niya yung sarili niya. Kaya nung na-corner niya si Saul, ano nangyari? Nung na-corner niya si Saul doon sa kuweba, di ba? Hindi niya pinatay si Saul kahit na, anong tawag nito, nasa kontrolado niya na pwede niya nang patayin. Kasi sabi ni Lord, di ba? Touch not the anointed one. Pero anong ginawa niya? Tinapyasan niya na yung rope para sabihin na, I was there, done that, been there. Di ba? Tinapyasan niya lang. Amen? Para maging signal na pwede kitang patayin pero hindi ko na ginawa. Amen? Anong ginawa niya? He cut. No? Ano ang ending? Mas prinotektahan siya ng Lord. Amen? Palakpakan natin si Lord. Amen? Kaya kapatid, as followers of Christ, no, we need to seek Him. No, saliksikin mo ang Panginoon. We should be intentional in seeking God. Amen? Kasi pag hindi tayo intentional, ay naku, hindi mo magiging winner sa buhay mo. Di ba? Hindi tayo magiging we are winners because kaya importante, mahalaga ang verse na ito, no? Kagaya ni David, because this is the Psalm of David. And we will end here sa ating conclusion. Amen? Sa ating conclusion, panalo na tayo kay Lord. Panalo ka na. Nung tinanggap mo pa lang, the moment that you accept Christ as your Lord, Master, and Savior, panalo ka na doon because of who God is. Kasi alam natin, no,
habang tumatagal, inaaral natin ang kanyang salita, nagpa-Bible study tayo, nagpe-prayer meeting tayo, nagkakaroon ng revelation si Lord. Lumalalim tayo sa ating Panginoon. Amen? Pero hindi ibig sabihin na doon na pag tumatagal ka bilang Kristiyano, nagiging petiks-petiks na lang yung ating buhay. Kasi maraming Kristiyano, gano'n mga kapatid, yung habang tumatagal, habang lumalawsi, habang tumatagal sa ministry, lumalawsi, yung mga paawit, lumalawsi, yung patugtog, instrument, lumalawsi, hindi na nagpa-practice. Di ba? May narinig tayo dyan sa music ministry, tumalaki yung ulo, wala namang hangin, pero parang lumalaki talaga yung mga ulo ng mga musikero. Amen. Dapat hindi tayo ganon. Amen. Huwag kang papetiks-petiks at yung tinatawag na nanonood ka na lang sa laban. Yung nagiging okay na lang ako dito sa kinaupuan ko. Comfort zone na lang ako rito. Kahit na may pinaglalaban yung mga miyembro sa church, bahala kayo dyan, basta ako rito. Nagsisimba lang. Wala kang pakialam sa mga kapatid mo. Kay Kristo. Hindi mo kinakamusta. Brad, kamusta ka na? Balita ko, may pinagdadaanan ka. Ito na yung pagkakataon na ipanalangin kita. Dapat ganun. Amen! Hindi yung, okay, balitaan mo na lang ako pag buhay ka pa. Grabe, no? Grabe na kapatid yan. Dapat ka, hindi tayo ganun mga kapatid. Dapat may gagawin tayo. Amen! Kasi sabi rito, we are winners because of our God, but it does not mean we are to sit around and watch and do nothing. May gagawin ka. Amen? May gagawin at may gagawin tayo para sa ating Panginoon. Humayo ka. Amen? Para yung mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon Diyos ay makakilala, makatanggap, malaman nila yung magandang balita at how to be winners. Woo! We have to do our part. Kung gusto mo, mataas pa yung grado ng kuwan mo. Kung ikaw ay nag-aaral, di ba? Kung gusto mong umasento, magbanat ka ng buto. Hindi ibig sabihin na sinasabi mo, winner to. Hindi na ako magkuhan. Si Lord nang bahalang uulan ng pagpapala. Sukdulang biyaya. Tapos hindi ka nagbabanat ng buto, hindi ka nagtatrabaho. Paano mo makukuha? Tapos nanalangin ka pa ng healthy body, healthy lifestyle, pero hindi ka naman nag-exercise, hindi ka nagda-diet, kinakain mo lahat ng bawal. Diba? Do your part, mga kapatid. Amen. Gawin mo ang nararapat because we are winners. Hallelujah. Amen. We are winners because of our God. Dahil alam natin kung sino ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya tayo po ay tumayo at manalangin sa ating Panginoon. Palakpakan natin ating buhay na Panginoon Diyos. At Lord, hallelujah, we thank you, Father God. We thank you, Lord. We bless you. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Lord God, na iyong ipinagkalob sa amin, Lord, na marinig ang verse na ito, Lord God, sa Psalms 18 verse 30. Lord, how to be winners in Christ. Hallelujah. Lord, we thank you for your message for us this morning. Maraming salamat, Panginoon, na pinalalaanan mo na naman kami, Lord God, sa aming mga dapat gawin, O Lord, para palaguin pa, Panginoon, kung ano man ang meron kami, O Lord God, na maging double winner. Ayan, double winner ma. 8, parang si Pacquiao, Lord God, 8 division, world champion. Hallelujah. Nawa, Panginoon, ay ganun din kami, Lord God. Hindi kami makontento sa isang winning battle na aming buhay, but Lord, we want multiple winning victory, Lord God, sa aming mga buhay. Hallelujah. Kaya, Lord, I also pray doon sa mga kapatid namin, Panginoon Diyos, na may mga pinagdadaanan pa, na nagbabattle pa rin, O Lord God. Hallelujah. Kahit na mga nasa online, O Lord God. Hallelujah. I pray that, Lord God, na hindi sila bibitaw, Panginoon Diyos, sa iyong mga pangako sa kanilang buhay. I pray that, Lord God, you continue to touch their hearts, O Lord God, and to show them, oh, how good you are, Lord God, oh, how marvelous you are, O Lord God, to them, O Lord God. Show them, O Lord God, your goodness, O Lord God, to them. Hallelujah. And I pray also that, Lord God, doon sa mga nakatanggap na, Panginoon, ng kanilang winning
victory, Panginoon Diyos. I pray na, Lord God, hindi sila also, Lord God, makalimot na magpasalamat, O Lord God, sa mga biyaya, sa mga sukdulang pagpapala, Lord God, na natatanggap na nila, Lord, na ibabalik nila, Panginoon Diyos, sa iyo. Kung ano man, Lord, yung kanilang mga ipinangako sa iyo, Lord God, kung matanggap nila yung mga victory na yan. Hallelujah. Kay Lord God, maraming salamat ulit sa buhay na ito, Lord God, na yung ginamit. Without you, Lord God, I cannot, Lord God, deliver your message this morning. Kaya, Lord God, maraming salamat ulit, Lord, sa paggamit mo sa akin. Nawa, Panginoon Diyos, ang salitang ito ay nakalugod sa iyo. Nawa, Panginoon Diyos, ay nakuha ng iyong mga anak kung ano man yung mensahe na yung ipanarating sa bawat isa sa amin. Lord, to you alone be the glory, the honor, and the praise. In Jesus' name we pray.